Nagulat si Red na bahagi siya ng investigasyon ng NBI sa viral Zoom meeting ni VP Sara Duterte noong November 23. I heard about the news na NBI Director Santiago was going to subpoena media personnel involved dun sa press con. Sabi ko, I might expect a subpoena soon. So I called my editors and true enough, while I was in coverage in Cagayan de Oro, I received the subpoena, electronic copy of the subpoena kasi na issued siya sa office namin. Biyernes nang makita niyang subpoena at para sa kanya, bahagi ito ng hamon ng kanyang trabaho. It's part of our duty. I mean, we're just there to ask questions. Hindi naman krimen yung magtanong kami ng questions about what happened. Isa si Red sa mga mamamahayag na hinainan ng subpoena ng NBI dahil sa kanilang partisipasyon sa online briefing ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Tatanungin lang namin sila na yung surroundings na bakit nangyari yun, ba't nagkaroon ng deklarasyon na ganun si Vice President, ganyan. We're assured naman of our rights. Hindi naman tinatrampal yung rights namin. The agents were respectful. Nagpahayag na rin ng National Union of Journalists of the Philippines at sinabing hindi na kailangang pagpaliwanagi ng NBI ang mga dumalo sa Zoom meeting dahil authenticated ang video at naipabalita na rin ang nilalaman nito. Nagbabala ang NUJP na ang pagpapatawag sa mga journalist ay posibleng ma-misinterpret bilang partisan involvement nila sa issue. Ayon pa sa grupo, ang role ng mga reporter ay mag-cover lang ng presser ni VP at hindi dapat masangkot sa ganitong klaseng investigasyon. Maaari rin daw itong magdulot ng mas malalang tensyon lalo na't may hostility na pinapakita ang ilang mga taga-suporta ni VP Sara laban sa media. Unang batch pa lang sila at inaasahang sa mga susunod na araw, meron pang mga ipapatawag ang ahensya. Para sa agenda, Hannah T. BNC.